Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliban ng Ganimang Santa Maria ay ating bahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at mga anghel. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 13, ito po ang mensahe. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng kamay. Nagulat si Zacarias at sinigla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyong dalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya." Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 9, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Biglang sa harapan nila ang isang anghel na Panginoon. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may buting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 7, talatang 21 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Nang mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niya kita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalap ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa dukha ang mabuting balita. Mapalad ang mga tao na alinlangan sa akin." Ipagpatuloy natin po natin sa mga gawa, Kabanata 9, talatang 3 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang lapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig sa Panginoon?" Tanong niya, "Ako'y si Jesus, ang iyong pinag-uusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Pag natin sa mga gawa, Kabanata 11, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. At gumawa ng mga pambihirang kababalagan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o dilandar na kanyang ginagamit, dinadala sa mga may sakit. Gumagaling mga ito at umaalis sa kanila ang masamang espiritu. Pagpatuloy natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 2, talatang 23 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ito ngayon ang payo ko sa inyo. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang maaano ni isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko, sapagkat napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Panginoon. Isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. "Huwag kang matakot, Pablo," sabi niya.
damarap sa emperador. Alang-alang sa iyo ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa niya sa akin. Namang mapawag tayo sa 10. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos at sa linggong ito. At ating po siyang pasalamatan ang ating Panginoon Diyos, gayon din ang ating banal na Kristo at Espiritu Santo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo, gayon din sa Espiritu Santo. At ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na mga kababalaghang ginawa ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at mga subong anghel. Yan. So ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yung kanyang mga ginawa upang tayo ay magabayan sa pamumuhay nito mula doon sa mula doon sa partikular dito sa pagsugo sa ating banal na Panginoong Yesu kanyang bugtong na anak, para tayo ay magabayan at tayo ay mabigyan ng pagkakataon na muling makaisa sa buhay na walang hanggan o kanyang pagpapala para sa aso. Ngayon ay so bago yan ay siyempre ang Panginoon Diyos ay isang katutak na kababalagan ang ginawa niya mula nang likhain niya yung sanlibutan at gabayan tayo mula sa simula hanggang sa mga oras na ito. So ngayon doon sa panahon ng niya sa Panginoong Jesucristo ay gumawa siya ng napakaraming kababalagan para doon sa paggabay sa atin mula sa Panginoong Jesucristo at ginawang kababalagan ng Panginoong Jesucristo na kung saan ay isinugo niya yung mga anghel noong ang Panginoong Jesucristo ay kanyang isugo para tayo ay magabayan. Doon pa lamang bago pa lamang sila isilang ni San Juan ay nagsugo na ang Panginoon Diyos ng anghel at napakita ito kina Zacarias, yung ama ni San Juan. So siya ay nagpakita roon ng isang anghel at siya ay ibinalita sa kanya yung dininig niya yung dalangin. So kung yan ay ganyan tayo kapag tayo ay dininig ng Panginoon Diyos, ultimong anghel pabababain niya para ibalita sa iyo na dinig yung dalangin mo, di ba? O doon sa ating namang mga ibang nararanasan. So nangyayari sa atin yung ating mga hinihiling sa ating Panginoon Diyos. Yun. So at ilan yan sa mga ginawa ng anghel. Ginawa ng Diyos para magsugo ng anghel. Nagsugo din siya ng anghel sa Banal na Santa Maria para ibalita nga yung pagpili sa kanya bilang sa Kristo. At nung isisilang pa lang sa Panginoong Jesucristo, nagsugo din ng anghel sa mga sa mga pastol. So napakita yung mga anghel sa mga pastol, hindi lamang isa, kundi isang batalyon na anghel ang mga pastol para suportahan o ibalita ang pagsila ng Panginoong Jesucristo. So nagkaroon ng nakasisilaw na liwanag nang magpakita yung sisilang pala mga Panginoon sa Kristo para ibalita doon sa mga apostol. So kung tayo ay napili ng Panginoon Diyos para kung sino man sa atin para ibalita o para sa atin ano makaganapan ay magsusugo ang Diyos ng anghel para ibalita sa atin yan. At nang ang Kristo ay maglingkod na nga nung siya ay nasa tamang panahon ng paglilingkod. So gumawa siya ng napakaraming kababalagan ng Panginoon sa Kristo. Nagpagaling siya ng sakit, siya ay bumuhay ng mga patay, siya ay pinahinto niya yung mga bagyo, lumakad siya sa ibabaw ng tubig hanggang sa siya ay umakyat sa langit. So yan ay nasaksihan ng ating mga apostol at yun na nga ng ating gospel na pangyayari na kung saan ay ginawang kababalagan ng Panginoon Jesucristo mula na siya ay mangaral. So mula na siya ay isilang hanggang sa siya ay umakyat sa langit. So yun ay
pinakita yung kanyang pangangaral at mga kababalagang ginawa niya ay sinaysay doon sa gospel ng ating mga apostol. At doon nang mapilan ng si Saulo nga, si San Pablo, na isa sa mga apostol na kanyang tinilaga para sa mga hintilo sa iba't ibang mga bansa, ay siya ay isang kalaban siya ng reliyon. So ngayon siya ay ang ginawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Siya ay parang nagpakita siya ng isang nakasisilaw na liwanag kay San Pablo para baguhin siya. Doon sa kanyang pananaw nakalabanin yung reliyon ng Kristiyano sa Kristo. So kanyang binigyan ng kasisilaw na liwanag sa San Pablo kung baguhin at kanyang sinibihan siya na bakit siya pinag-uusig. So ngayon ay sinabihan niya si San Pablo na pumunta ng lungsod para kung ano ang gagawin. At hanggang sa si San Pablo nga ay maglingkod na sa Panginoon sa Kristo o sa Panginoon Diyos. At ang Panginoon Diyos ay gumawa ng maraming kababalagan through St. Paul. So si San Pablo ay kahit yung panyo niya, nagamit niya, so nakapagpapagaling ng karamdaman at nakapagpapalayas ng mga kasamang espiritu. So ganoon kabigat din yung gabay na kapangyarihan ng Panginoon Diyos kay San Pablo nang siya ay paggabayin o ipunin niya at ipaabot ang mabuting balita sa mga hintil o doon sa iba't ibang mga bansa nga. Kasi siya mula doon sa Israel, si San Pablo ay binigyan ng siya ay napunta doon sa iba't ibang mga bansa para ipalaganap yung mabuting balita o yung gospel o yung pangangaral nga ng Panginoon sa Kristo.